Ang nakaraan. Hindi madali ang labang kinahaharap ngayon ng ating bida at ng iba pa. Iyon ay dahil ang kalaban ay ang Nameless Monarch, at hindi tinatablan ng physical attack. Dahil dito, kailangang magtulungan ni Cassandra at ni Theo na maibalik ang kabuuan ng teknik ng unang pinuno ng Ragnar, ang teknik na kayang magpinsala sa kalaban. Kaya lang kailangan ng oras ng mga ito, kaya tumulong si Rez at mga tauhan nito na bigyan ng sapat na oras si Theo. Ganon na rin ang ginawa ng isang ito na si Od, humingi ng tawad sa mga pagkakamali niya, at ngayon ay lalaban na rin siya sa halimaw. Pagpapatuloy, dito ay umatake itong si Od patungo sa katawan ng halimaw, teknik ng kanilang angkan ang gamit nito ngayon. Hindi rin basta-basta ang babaeng ito, dahil kahit papano ay nagawa niyang makipag-sabayan sa ating bida, na ngayon nga ay nagagawa niyang pinsalan ang kalaban, kaya lang purong physical attack lang ito, kaya mag-regenerate lang uli ang halimaw. Hindi nagpapatao ang halimaw, talagang gumaganti ito ng pag-atake kay Od, na ngayon nga ay nahihirapan ito sa bigat ng pag-atake ng kalaban. Hirap na hirap ngayon si Od na kalabanan ang kanyang kalaban, pero hindi ito pwedeng sumuko, kailangan ng sapat na oras ni Theo para lang matalo ang halimaw. Dito ay naalala ni Od ang mga panahon na kasama niya ang kanyang lolo, at nagsabi na ikwento uli sa kanya ang kwento na madalas sinasabi ng lolo sa kanya, na tuwang-tuwa naman ang lolo, kasi nakikita niya na gustong-gusto ng batang Od ang kwento. Dahil doon, nagsimula na ang kanyang lolo na magbahagi ng kwento, na si Od naman ay tuwang-tuwang nakikinig. Sabi ng lolo, napakatagal ng panahon, dito sa lugar na ito na pinuprotektahan ng ating pamilya, 300 na bayani ng Ragnar ang nagsama-sama. Ginawa nila iyon, nagkaisa para lang protektahan ang mundo, nagkaisa talaga sila para lang talunin at kalabanan ang nakakatakot na halimaw, sabi ng lolo, na ang isang ito ay talagang sabik na sabik sa makasaysayang naganap sa lahi ng unang Ragnar noon. Ang kwentong mahilig na pakinggan ng batang Od noon ay ang kwento na kung saan lumalaban ang pangkat na 300 na mandirigma sa isang halimaw, at ang pinuno ng 300 na bayani ay walang iba kundi ang ninuno ni Od, at siya ang kinaapo-apuhan noon. Nang matapos ang nakakatakot na digmaang iyon laban sa halimaw, ang mundo ay nagkaroon ng kapayapaan, kaya lang ang kwento, ang kasaysayan, ang pangalan ng pinuno ng pangkat na iyon, lahat ng iyon ay nawalang parang bula sa kasaysayan, na hindi natanda ng mga tao, bukod sa sariling pamilya o lahi ng nasabing dating pinuno ng Ragnar. Hindi lamang ang pangalan, kundi pati ang mga ginawa ng mga makasaysayang bayani ay nawala rin, kahit ang espada na ginamit para patayin ang halimaw ay nawala rin, na ngayon nga ang lolo ni Od ay namatay na rin. Tanda ni Od kung paano siya, at ang kanyang lolo ay talagang tinaya ang kanilang buhay para lang dalhin at ang alaala, at legasya ng kanilang angkan hanggang sa panahong ito. Dito ay inililibing na ni Od ang katawan ng kanyang lolo, isa lang ang duty ng lahi ni Od, ang ibalik ang nawalang espada ng kanilang pamilya, ang nag-iisang teknik ng kanilang angkan na nagawang labanan at talunin ang halimaw, iyon ang pinakatungkulin ni Od ng mga susunod na lahi ng kanilang angkan, ang maibalik ang nasabing teknik. Kaya lang lahat na ginawa ni Od, nagsanay siya ng walang humpay, nag-research ng kung ano-ano, kaya lang isang masakit na katotohanan ang dumagok sa kanya. Si Od ang naglibing sa nag-iisang nilalang na patuloy na nagpapaalala sa kanya sa ginawa ng kanilang angkan para lang talunin ang halimaw noon. Kaya lang kahit anong gawin niya ngayon, kahit anong research, anong pagsesenay, isang katotohanan ang kanyang nalaman, may limitasyon ang kanyang kakayahan, napaka-imposible sa kanya na maibalik ang kabuuan ng manual na teknik ng kanilang pamilya. Kaya lang dito, habang nasa kalagitnaan ng kawalan ng pag-asa, kalungkutan na siya'y namatayan, may isang lalaki ang dumating mula sa likuran. Nang magsalita ang lalaki, agad na nilingan ng bahagya ni Od ang taong iyon, na punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Sabi nito, alam kong nasa gitna tayo ng digmaan ngayon, pero para sa isang libing ng taong itinaya niya ang kanyang buhay para lang sa angkang ng Ragnar. Wala man lang isang nakiloksa rito ngayon, nakakadismaya, sabi ng isang ito para tamnan ng galit si Od, at makuha si Od sa kanilang panig, dahil ang isang ito ay naglilingkod sa mga taga-Troyban. Balik sa kasalukuyan, dito ay tuloy-tuloy na pinaghihiwa ni Od ang kalaban, hindi ito tumitigil, hanggat siya'y humihinga patuloy siyang tutulong na mabigyan ng sapat na oras ang ating bida. Kaya lang tulad ng na-realize ni Od sa kanyang sarili, may limitasyon ang kanyang abilidad, dahil ang kalaban ngayon, ay muli na namang nabubuo ang katawan nito.
kaya lang hindi ito katulad ng mga pinsala na nagagawa nila Rez o ng iba pa, dahil tanging mga pag-atake lamang ni Oud sa kalaban ang nagbibigay ng pinsala na matagal bumalik sa normal. Kaya nagulat itong si Rez sa kanyang nakita, malinaw sa kanya, na ang mga pag-atake lang ni Oud ang tunay na nakakapagbigay ng oras sa kanila, dahil mabagal ngayon ang regeneration ng halimaw sa mga ginagawa ni Oud. Dahil sa ginagawa ni Oud, ang isang ito, ang Nameless Monarch ay may naalala, ikaw, ang espada mong iyan, katulad iyan ng espada ng lalaking ginawa ang lahat para lang maprotektahan lang ang mundong ito, noong 100 taon na ang nakararaan. Nang sabihin iyon ng halimaw, si Oud ay agad na natigilan, nabigla ito, hindi niya akalain na maririnig niya mula sa halimaw ang patungkol sa kanyang ninuno ang tunay na Ragnar, na nanguna para lang talunin ang halimaw. Dito ang katawan ng Nameless Monarch ay talagang hirap na mabuo sa mga pinsala na nagagawa ng espada ni Oud. Dahil doon, ang isang ito ay talagang muling nanimbalik ang puot nito, kaya nagmamadali ngayon ito na sabay-sabay ng atakihin ng kanyang mga galami itong si Oud, dahil dapat mapatay ang tulad ni Oud bago pa ito lumakas at mapatay siya sa hinaharap. Ayun na nga, isang pamatay na pag-atake ang pinakawalan ng kalaban, wasak ang sahig na tinamaan nito, kaya lang hindi rin makita si Oud kung anong nangyari rito. Ayon, talagang mabilis rin ang isang ito, nagawa niyang makatakas sa pamatay na pag-atakeng iyon ng kalaban sa kanya, na makikita nating buo pa rin ang kanyang loob na lumaban. Balak na talaga siyang patayin ng Nameless Monarch, iyon ay dahil napakaraming kamay ngayon mula sa kalaban ang gusto siyang patayin nito, na mabilis na kumikilos si Oud. Pero kahit na ganoon ang sitwasyon, hindi ito natatakot, hindi nawawala ng pag-asa, kita sa mga galawan ng mga paa nito na hindi siya tatakas, kundi susugod na labanan ang kalaban. Ayun na nga, sa bawat pag-atake ng kalaban sa kanya, mabilis ring gumaganti ng counter-attack itong si Oud gamit ang teknik ng kanyang angkan. Talagang binubuwis na ni Oud ngayon ang kanyang buhay, kahit nakakatama ito sa kalaban, hindi pa rin maiiwasan na hindi siya matamaan ng mga ito, na ngayon nga ay napuruhan ang isang mata nito. Matindi ang nangyari sa isang mata ni Oud, pikit na ito at hindi niya maidilat, pero kahit na ganun, masaya itong lumuluha, iyon ay dahil lahat pala ng mga pagsasanay, at paghihirap na ginawa niya ay hindi nawala ng saysay, dahil may naitutulong siya ng malaki ngayon para iligtas ang mundo mula sa kamay ng nakakatakot na halimaw. Dito naman tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nila Cassandra at Theo, kasama ang kabaon ng dating pinuno ng Ragnar, ang ninuno ni Oud, para alang maibalik ang kabuuan ng teknik ng unang angkan ng Ragnar. Dito habang naka-dragonization form ang ating bida, at nakapikit ito, isang system ang lumabas at nagsabi na may outsider na gustong mag-connect sa mind gate ng ating bida. Dito talagang puwersahang binubuhos rin ni Cassandra ang kanyang lakas, hirap na ang katawan nito, puwersahan niyang pinapasok ang mind gate ng ating bida. Ang ginagawa kasi ni Cassandra ngayon ay pinag-connect ang timeline ni Theo at ang timeline ng nilalang na nasa kabaong na ito, para lang maibalik ang manual ng teknik ng bayaning nagligtas sa mundo noon. Hindi lamang iyon, dahil habang ginagawa iyon ni Cassandra, kinukonek rin niya ang mga ito patungo sa timeline ni Cassandra Eda. Matapos noon, sunod-sunod na mga larawan ngayon ang naglabasan, mga larawan na naganap sa ibang-ibang timeline ni Cassandra, noon panahon na kasama pa niya ang kanyang ina. Timeline na kung saan siya ay malaki na, timeline kung saan naruroon rin ang 300 na sundalo ng kanyang ninuno, mga naganap sa nakaraan, at mga naganap sa kasalukuyan, mabilis na nagkokonekta ang mga ito. Dito naman ay biglang napadilat ang ating bida, kaya lang may pagtataka sa mga tinginan nito sa kanyang paligid. Biglang napunta ngayon si Theo sa isang hindi kilalang lugar, para siyang isang kaluluwa ngayon na lumulutang at naglalakbay sa ibang timeline. Dito ay nakikita ni Theo ang panahon ng winter sa nakaraan, kung saan naririto ang katawan ng mga kaluluwang nakausap niya sa libingan, ang 300 na sundalo ng unang Ragnar. Dito ay nakilala ni Theo na ang mga kalalakihan ay ang miyembro ng Suicide Squad, na napalingon pa ito sa isang direction. Dahil nakikita niya ngayon sa mga sandaling ito ang isang nilalang sa unahan, na maraming galami, na palagay ng ating bida na ito ang Nameless Monarch. Sa mga panahong ito, ang mga puno sa paligid ay tuyong-tuyo na, wala ng kabuhay-buhay, namatay sa presensya ng isang halimaw, na walang ibang hatid ay pagkawasak. Ang nilalang na ito ay ang totoong katawan ng Outer Gods, ng Nameless Monarch na nakalaban ng pangkat ng Suicide Squad.
Dito ay gulat na gulat ang ating bida, iyon ay dahil ang Outer Gods na nakikita niya ngayon ay ibang-iba sa nakalaban nila sa libingan, dahil mas nakakatakot ang Outer Gods sa panahong ito na kanyang napuntahan. Dito ay nakikita kita rin ng ating bida ang nag-iisang nilalang na siyang nangunguna na humakbang pasulong papunta sa Nameless Monarch na walang kinakatakutan. Patuloy na lumalakad pasulong ang pinuno ng Suicide Squad, upang kaharapin ang halimaw na ito ng walang takot. Ang nilalang na ito ay ang nakalimutang pinuno ng angka ng Ragnar, na kahit sa mga sandaling ito ay hindi makita ng ating bida kung anong itsura ng isang ito, dahil binura ang kanyang pagkatao, mga impormasyon patungkol sa nilalang na ito sa kasaysayan ng mundo. Dito ay ikinuyom ng ating bida ang kanyang kamao, iyon ay dahil isang pagkakataon lang ang mayroon ng ating bida na makabisado o mabuo ang manual sa pamamagitan ng memory na ito. Masayang nagsalita ang isang ito. Talagang dumating ka naring halimaw ka sa mundong ito, na dapat ay wala ka rito, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, umalis ka, at bumalik ka kung saan ka talaga nanggaling, babalan ng isang ito. Nang sabihin iyon ng makasaysayang nilalang ng Ragnar, ang Outer Gods ay tumawa ng napakalakas, nakakamangha ang isang tao na nakipag-usap sa kanya ng ganoong paraan. Sabi pa ng isang ito, talagang nakakamanghang nilalang ang mga tao, kahit ilang beses ko na kayong dinurog at pinatay, talagang susugod at susugod pa rin kayo na parang mga magad. At sumigaw pa ang Nameless Monarch, sabi nito, at dahil isa kayong insekto, dudurugin ko kayong lahat sa lupa, at gagapang na parang isang insekto, na ngayon nga ay umaatake na ang kalaban. Kaya lang ang isang ito ay talagang walang kinakatakutan, nakangiti ito, habang hinuhugot ang kanyang espada sa lagayan nito, na naglalabas ngayon ng matinding liwanag. Pagkahugot nito, isang napakabilis na pagwas-iwas ng espada ang ginawa nito, at napakaraming hiwa ang lumitaw sa paligid, patungo sa kalaban nito. Ayun na nga, napakatinding liwanag ang gumuhit patungo sa halimaw, nagulat ito sa nangyari, hindi siya makapaniwala sa lakas na ito na dumaan sa kanyang katawan. Sa pag-atakeng iyon ng makasaysayang nilalang ng Ragnar, tapyas ang katawan ng Outer Gods na ito. Paanong ang pag-atake ng isang insektong tao ay nagawang hatiin ang katawan ko, pagkagulat na sabi ng Outer Gods. Dito ay nagpatuloy sa paglalakad ang nakalimutang pinuno ng mga Ragnar noon, sabi nito, hindi ka kasi nakikinig, binigyan na kita ng pagkakataon, dapat kinuha mo na ang pagkakataon na iyon na makatakas rito, habang mabait pa ako sa iyo. Dito ay muli niyang itinaas ang kanyang espada, at nagsabi, kung hindi ka babalik sa inyo, ako na ang gagawa ng paraan para ibalik ka kung saan ka nanggaling. Mula sa kinaroroonan ng ating bida, si Theo ay tutok na tutok ngayong nakatingin sa gagawin ng dating pinuno ng Ragnar. Talagang walang sinasayang na pagkakataon ang ating bida, nakita niyang humakbang ito, kasabay ang pagtaas ng espada na hawak ng dalawang kamay nito. Matapos noon, agad na kumuha ito ng porma ng pag-atake sa pakakawalan niya ngayong pag-atake. Matapos noon, mabilis na iwinasiwas uli nito ang kanyang espada, at isang napakatinding liwanag ang lumitaw ngayon, isang liwanag na halos nilalamon ito ngayon ng buo, kaya napasigaw na lamang sa lakas ang isang ito. Sinalo ng isang ito ang teknik na pinakawalan ng makasaysayang nilalang na dating pinuno ng Ragnar, isang teknik na talagang para lamang sa mga Outer Gods, ito ang tinatawag Single Sword Strike. Balik sa kasalukuyan, dito ay may makikita tayong patuloy na pagtulo ng patak ng dugo ng isang nilalang. Ang dugo na tumutulo ay mula rito kay Og, kita na ang pagod ng katawan ng isang ito, pero hindi pa rin sumusuko, sabi ng halimaw, nakakamangha, habang tumatagal na nakatingin ako sa iyo, mas lalo kong nakikita na kahawig mo ang taong iyon, sabi ng Nameless Monarch. Dito ay hawak-hawak na ng kalaban ang katawan ni Og, at may isa sa mga galami ng halimaw na nakatarak sa katawan nitong si Og. Nagtanong ang Nameless Monarch kung si Og ba raw ay mula sa lahi ng taong halos mapatay siya, at sabi pa nito na masaya raw siya na wasakin ang katawan ng babaeng ito kung paano siya winasak ng ninuno ni Og noon. Dito ay hindi ito nasisiyahan sa kanyang ginagawa, dahil hindi raw sapat ang ginagawa niya kay Og para lang matuwa, kaya dito ay tatapusin na niya ang buhay ni Og. Sabi ng Outer Gods, katapusan na ninyo mga insekto ng mundong ito, na ngayon nga ay una niyang papatayin ang isang ito. Kaya lang biglang natigilan ang isang ito sa nangyari, dahil isang matinding liwanag ang kanyang naramdaman mula sa kanyang likuran ngayon. Itong si Od naman na hinang-hina ay natigilan rin,
nagtataka sa matinding liwanag na kanyang nakikita ngayon, pero hirap nang igalaw pa ang kanyang katawan. Ang Nameless Monarch ay nabigla ngayon, may nararamdaman siyang nakakatakot na presensya, at pamilyar sa kanya ang presensya na itong kumikawala sa lugar na ito. Dito ay may sumagi sa isipan ni Og, alam niya kung sino ito, kaya iniisip niya na baka nagtagumpay si Theo na mabuo ang manyawal ng kanyang angkan. Dito sa lugar na ito kung saan naroroon si Theo at si Cassandra, isang matinding ilaw o liwanag ang kumikawala sa kinaroroonan ng ating bida, na dahan daw ang tumatayo ngayon. Nang makatayo na ang ating bida, sa likuran, dito ay pabagsak na ang katawan ni Cassandra, sabi nito, ipapaubaya ko na ang lahat sa iyo Theo, sabi nito. Napakatinding liwanag ngayon ang kumikawala sa paligid ng ating bida, mukhang isa na namang panibagong lakas ang nabuksan nito ngayon, sabi ng ating bida, magpahinga ka ng mabuti dyan, wala ka na dapat pang alalahanin ngayon, maangas na sabi ng ating bida. Nagsimyu lang kausapin ni Theo ang Nameless Monarch, sabi nito, parehas na pagkakamali uli ang ginagawa mo ngayon, sambit ni Theo. Nang sabihin iyon ng ating bida, ang isang ito ay napatulala na lang, dahil ang mga katagang iyon ay naalala niya sa nilalang na tumalo sa kanya noon. Dito ay nakaporma na ang ating bida, ang kanyang sandata ay nagliliwanag ng gusto. Sabi nito, hindi ka na dapat bumalik sa mundong ito. Sabi ni Theo na ang mga mata ay punong-puno ng killing intent na patayin ang Nameless Monarch. Mga kaalyansa, theory ko lang, hindi kaya si Theo talaga ang Ragnar na binura sa kasaysayan. Palagay ninyo, anong theory ninyo mga kaalyansa? Abangan!